May tanong sa akin, Boss Ray, tanong ko lang po, paano po kung sobra-sobra na ang panghaharas at pamamahiya ng mga OLA agent? Magbabayad pa po ba? Kasi sa ginawa po nila, kumbaga ang inutang mo is kulang pa ang pambayad nila sa pamamahiya at panghaharas nila. Salamat. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Dito po sa video natin, aalamin natin, dapat pa ba silang bayaran doon sa mga pinagagagawa ho nilang mga harassment sa atin, yung panggugulo po sa mga ano natin, sa mga contacts natin, sa mga references natin, no? Dito po sa video natin, aalamin po natin yan. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating po pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamaraan ng pautang at maling pamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. Pero bago ho yan, pasensya na kayo kung medyo haggard tayo o walang ligo look. Ano? Medyo puyat kasi sumasakit ho talaga yung lalamunan ko. Medyo nahihirapan ho akong matulog. Kaya medyo parang pagod ho ang itsura natin ngayon. Pero don't worry ho, mariresolve ho natin to. No? Pero sagutin ho natin yung pinadala niyo pong mensahe. So ang tanong nyo nga po is sobra-sobra na yung panghaharas at pamamahiya ng mga OLA agent, no? Magbabayad pa ba? Ang tanong nyo, magbabayad pa ba? Kasi sa ginagawa nila, kumbaga, yung inutang mo, kulang pa sa pambayad nila, sa pamamahiya at panghaharas nila. Okay. Well, ano yan eh, I fully understand po yung sentiments ninyo, no? Na, ito na utang ko, sobra-sobra ang panghaharas sa akin, so mainam siguro wag ko na lang bayaran. Pero, wag hong ganun. Kasi ito yan eh. Magkaiba po kasi yung responsibility ng utang at saka po yung ginawa sa inyo nung bugok at abusadong online lending apps. Okay, ganito po yan. Kasi po tayo ng hiram, meron tayong responsibility civil. No? Meron tayong civil responsibility. So meaning kailangan talaga natin siyang bayaran. So kung idemanda man nila tayo, kung meron silang kakayanan, no? Usaping civil po yan. Okay, so mapag-uusapan. Now, sila po kasi iba. May criminal po yan, may civil, tsaka may administrative na responsibility sila. Okay, ano po ba yung yung unang-una, administrative responsibility nila. O kagaya ho dun sa may kautusan po, 'di ba? Yung sa prohibition on unfair debt collection practices. Kasi po pag napatunayan 'yan na at sila yung nanghaharas, nangwawalang niya, no? Pwede ho silang suspendihin. So, administrative po ang tawag doon. Ngayon, kagaya nga ho nung nakaraan, di ba, merong pinag-fine. So, may fine din. Di ba? So, administrative tapos may fine pa. So, yun po yung po pwedeng mangyari sa kanila. Pangalawa, ano ba yung yung tinatawag natin na may criminal kasi yan eh. Criminal liability. O, ano po yung criminal liability? Kasi po, kagaya niyan, di ba? Yung Data Privacy Act po natin, di ba? Kasi sa simula pa lang ng pangungutang, nanghihingi ng access. O di ba? Instead na access lang po, no? Which is dapat hindi naman eh. Ginagawa, lalagyan po ng malware. O, anong ginagawa ng malware? Nanakawin po yung inyong information. Ngayon, lahat ng information na yon, especially po yung inyong mga nasa contact list, is gagamitin against you pag kayo po na-delay sa pagbabayad. Ginagawang collateral. And it's a may criminal responsibility sila doon. Pwede nyo silang sampahan ng kasong kriminal. Kasi yun ho ang nakasaad sa batas natin eh. Yun ang doon, magiging nila, penalty nila ron. Okay? Bukod pa ho dyan, yung pong pagpo-post sa social media. Diba? Yung paninira sa inyo. Diba? Sa mga mga pages po ng social media. Cyber libel po yun. Diba ba? So kumbaga, mas mabigat po kasi yung magiging pinsala sa kanila o yung magiging nila, responsibilidad nila doon. Kaya wag hong ganun ang gawin po ninyo kasi aminin na ho natin, nahiram din naman ho natin at napakinabangan.
Di po ba? Uulitin ko po. Pagka po yung inyong OLA is legal or legit, meaning incorporated po sa SEC, may certificate of authority po sa SEC at kasama po sa recorded online lending platform, legit yan. Pero, it doesn't mean na yan pong mga bugok na yan ay nasunod sa batas or kumbaga tama yung path na inan. May mga bugok pa rin ho dyan. Okay? So, kailangan talaga iba yung ingat. Tsaka talagang dapat gawin natin is yung due diligence natin. Magbasa tayo ng mga reviews. Ano po? Kailangan talaga binabasa. Hindi po pwedeng dadaan. Hindi ho eh. Kailangan nung basahin. Tapos manood tayo ng mga content po ng mga nagre-review. Mga legitimate na nagre-review ha. Kasi importante na maintindihan ninyo at malaman na yung hihiraman ninyo hindi kayo mapapahamak. Okay po, sana po naiintindihan niyo yung parte na yon. Di po ba? Ngayon, kung nakaranas kayo ng pangharas diyan sa mga legitimate na yan, well, i-complain niyo po no sa mga sangay ng gobyerno na nakakasako po sa pagpapautang. Kung yan po lending, SEC. Kung yan po financing, sa BSP po. Okay? Ngayon, pwede kayo sa NPC, PNP, NBI, tsaka sa PAOK. Okay? Kagaya ho nung lagi kong sinasabi, sa Pasay po, meron po dyan one-stop shop. Meaning, pagpunta nyo doon, lahat po yung ahensya na yon. I don't know kung kasama po BSP ha, pero ang pagkakaintindi ko ho, SEC nandun, tsaka NPC. Okay? So, doon kayo mag-complain. Sa Metro Manila po yan. Okay? Yung pong outside Metro Manila, through online muna tayo mag-complain. Ngayon, pagkaya na flag, no? Kasi ginagawa naman ho talaga na action eh. Nakita nyo, may mga nare-revoke, may nasususpend, may pinagfa-fine, di ba? So, may proseso ho kasi. So, hindi yan po pwede na nag-complain ka ngayon, bukas action, di ho. May proseso ho yan. Okay? Tapos ngayon, kung mapupunta po kayo dito sa mga bugo katabusadong online lending apps na hindi ho rehistrado, meaning, wala ho doon sa tatlo ko nabanggit. Talagang fly by night. Kung ano na lamang po, yung inyong nahiram o yung dinisburse sa inyo, yun lamang po ang bayaran po ninyo. Kasi yun naman talaga binigay lang sa inyo, yun lang ang napakinabangan eh. May po ba? Ito po, payo ko sa inyo, base ho, no, sa aking naiintindihan sa sa batas. Kasi illegal yan eh. May po ba? Wala namang karapatang magdemanda yan dahil hindi naman juridical entity yan. Di po ba? Tsaka hindi na lang, alisin na natin yung demanda eh. Di po ba? Wala talaga silang karapatan dahil nilabag nila yung mga batas eh. O di ba? So kung ano man lang po yung pinadala sa inyo o yung dinisburse sa inyo, yun na lamang po ang bayaran po ninyo. At wag nyo kakalimutan na itatabi nyo yung inyong pinagbayaran, yung proof of payment ninyo kasi po ano't ano man po no ang mangyari. May papakita kayo, bayad ako diyan. Wag nyo akong linlangin. Okay? Gagaya din po sa sa mga legitimate. Tabi nyo ho, pag-ipunan nyo siya, di po ba? Tsaka nyo siya bayaran. Kasi kagandahan po, pag kaya legitimate, may nakakasakop na batas dyan eh. Di po ba? Yung pong yung pagka nahiram po ninyo is 10,000 pababa, o di yung ceiling on interest rate lang ang sundin ninyo. Bakit nyo susundin yung ginagawa nila na na 7 days lang, tapos 10% per day? Bay, lukuhan yan. Kahit saan ho kayo makarating, hindi ho ng batas natin yan. Baka bawasan ni Judge yan. Di po ba? Sila pa magbayad sa inyo. Which is ganun talaga mangyayari, lalo kung may harassment na na naganap eh. Di po ba? Lagi nyo hong aalalahanin, nasa likod nyo po ang batas. Okay? Lagi nasa panig natin yan. Kaya lang, ulitin ko po, meron ho kasing proseso eh. Di ba? Hindi ho basta-basta yan na hinaras ako nitong si Boss Ray Lending eh. Pasaran nyo yan. Tapos papasara, hindi po. May proseso yun. May mga investigasyon o kung ano-ano man. No? Ngayon, syempre, marami na hong hindi nagtitiwala sa ating gobyerno dahil nga sa mga nagaganap na ganyan, hindi ko kayo masisisi. Di po ba? Ngayon, kung ano sa tingin ninyo yung makakapagpatahimik or makakapagpakampante ng inyong damdamin at isipin, naggawin nyo po. Wala naman hong limit dun eh. Di po ba? Kumbaga, pinoprotektahan nyo lang is yung peace ng inyong damdamin at saka ng inyong isipan. Which is yung dapat nating protektahan. Kasi napakahirap po
na magkaroon ng anxiety at depression. No, doon po sa sa nagpadala po ng ng katanungan, ako ho hindi ko mai-advise 'yan. Ngayon, kung yan ang gusto niyo hong gawin, nasa sa inyo po 'yan. No, pero ako ang masasuggest ko sa inyo base ho sa experience ko, no. Iba kasi yung yung liability ninyo o yung responsibility niyo, which is civil. Tapos iba rin yung responsibility nila, 'di ba? Criminal 'yan tsaka may administrative. Mas malaki yung responsibilidad nila. So pagka sila napatunayan sa mga ginawa nilang kalokohan, maano kayo diyan, mako-compensate kayo diyan. Okay, meron pa silang mga fines, o, 'di ba? Ganun ho 'yan eh. So yun lang natin, kumbaga i-trust natin yung o pagkatiwalaan natin yung proseso. Wag ho tayong sa padalos-dalos, no? Kasi siyempre ulitin ko po, may batas tayo eh. 'Di ba? Itong mga buko katapusadong online lending apps hindi na nga sinusunod tapos hindi pa natin susundin. Hindi wala akong nangyari. Parehas nating hindi sinunod. 'Di po ba? Kaya ho ako nandito para kayo bigyan or i-guide kahit papaano para maintindihan ho natin kung ano man ho yung mga batas, memorandum o mga dapat nating gawin na naaayon po. No, doon sa mga nagpapautang. Okay, kasi kailangan nating sundin eh. Di po ba? Kung complain tayo ng complain kasi ginaganyan tayo, tapos gagawin natin, hindi rin tama, I don't think na may patutunguhan. Yun lamang po yung sa akin. Pero kung ano po ang nasa loobin po ninyo, nasa sa inyo po yan. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. At kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.